Ano yung realidad sa kinabuhi sa tao? Matao, mosaiko lang sa kinabuhi. Matao, budako, tapos mag-eskwela, magminyo, tapos mag-eskwela, manarbaho, tapos magminyo. Ang uban, wala kang eskwela, nagminyo na diretso. Ah, pero ang psychology sa kinabuhi, na tao, pag magkatao, eskwela, pag mapag-eskwela, nanarbahoan, ng legal nga trabaho po. Pinaka-eskwela man. So pag nakapahuman sa trabaho, nagminyo, nagsitol sa marriage. Pag nakaanak, nagkapamilya. Pag matigulang, hantod na dayon, mamatay, umupanaw. Mao gina ang realidad sa atong kinabuhi. Di gina mawala. Walay bisan kinsa nga makapakgang ana realidad gina. No? Realidad gina sa kinabuhi. Ang gikan sa imong pagkatao ni kalibutan, hantod sa imong pagpanaw ni ining kalibutan. Walay nasayod kung kanos ata mamatay. May nasayod pa kung kanos aka maanak. Adto maka sa doktor, tagalan ka 7 months na ni imo, anak na ka. Mananabang adto ka panabangan lang, hikap-hikapon lang imong tiyan, katagnaan usahay sa mananabang. Mo man na ang ginatawag nga tradisyonal nga paagi sa pagpanganak sa una. Pero karon gipugga na sa gobyerno. Ay gusto ang gobyerno ray maka naay kwarta. Ang mga pobreng ultimo nga mga mananabang mura po ilang panginabuhian kuhaan sa gobyerno luoy sa pobre. So mo ginang realidad gikan sa pagkatao, may balaan pa nimo karon sa kamataong bulana. Pero ang pagkamatay may baluan ba sa tao? Kay kung kay pahibalo ka sa tao, kung kay pahibalo ka sa Ginoo karon sa kamatay, malipayon ka? Na nakamayo ang Ginoo. Mo nang ingon sa mensahe sa kanta, ang iyang gugma dili ka kumpara sa kasug-anan nato. Ano man? Kay in the first place pa lang wala ka tug-ani kung kano sa ka mamatay. Kaya kung ituganan ka nga 87 na ka mamatay, na salikag paabot salikag ka problema. Ka imbes ang imong birthday dili na happy. Anong gitawag man nag happy birthday be? Wa ka kabalo kano sa ka mamatay. Mo nang punto diha. Kay kung kabalo pag ipahibalo bata sa Ginoo kamo sa kamatay di na happy birthday, sorrow birthday na. Sorrow birthday to me. Sorrow birthday. Ana nang kanta ba? Kaling lang kay wa kita gipahibalo sa Ginoo kano sa niya kuhaon. Mo nang happy gihapon ka. Ang ano man. Kay mo no prinsipyo realidad sa kinabuhi nga dapat adlaw-adlaw sa imong kinabuhi dili lang birthday. Kung dapat adlaw-adlaw nga magbaton ka og sa pagpangandam. Kining kamatayon angay ning kahadlukan kung wa ka nakaandam. Pero kung nakaandam ka sa imong kinabuhi karong buhi pa ka, makapangandam pa ba ning patay? Dili na. Dili na ni kadungo gani. Pero mo ganing akong ingon kanina. Nga kining mensahe nato karon dili na ning tao dinhi para kang kolorone. Para rin sa pamilyang nabili niya. No, gigamit lang ang iyang lawas, no? So, blessing in disguise kay ni, kamo, maybe karon pa ka nakadungog na nga mensahe, makapaminaw ka. O tarunga pagpaminaw. Daghan na ba nagwali Bible nga sipyat og doktrina? Muning kini ato Bible gini, dili ni istorya-istoryera. Kung wala sa Biblia ang atong tun-an karon, pwede ko ninyo sagpaon, no? Kung wala sa Bible atong tun-an ron, pwede ko ninyo sagpaon, Kung wala ni sa Biblia. Hebrews chapter 9, Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27. Una mo mga Bible diha, basaha apil, para makaingon yung mga Bible gidi ay. Og tarungo nato ni pagsabot dili kay basa-basa lang. Kami sa among sa simbahan namo, di mo basta-basta mo basa lang Biblia, kundi amo ning utingkayon, amo ning tun-an. Kay kung di ni tun-an nato, mura na kag na eskwela o grade 1, na nagbasa lang pero wa kabalo sa lesson, wa kanawa nagsabot. Kabalo bitaw ka sa problema karon sa edukasyon. Ang problema sa edukasyon ang karong mga kabataan. Kano ba itong giingon ni Jose Rizal nga ang kabataan pag-asa ng bayan? Sipyat si Rizal anak karong nga panahon. Ano man, usahay ang kabataan karong buliyago ng bayan na. Hindi na pag-asa. Muna nga naman,
Kay unang-una, ang mga bata karon ambot, kung ganahan pa magbasa Bible. Di na, kay ubalo mo basa Bible, tuwata ng cellphone. Dula, cellphone, Facebook, internet, TikTok, YouTube. Bible, asa. Ha? So manang, ikaw pribilehiyo, ikaw nindot kay nga nakapaminaw ka karon. Basing wag kay basa-basa tibok nimo kinabuhi. Wa kay paminaw tibok at least, paminaw ka, no? O ato gining sabton kay dili lang ang sa edukasyon mo bisan imo pang isurvey ang education karon. Daghan tuod kabalo mo basa. Pero walay sagara lang ang nakasabot sa iyang ibasa. Bisag imo pang reading comprehension ang high school karon. Gikan sa first year to grade 7 to grade 8. I-reading comprehension. Maayo mo reading pero walay comprehension. Munang kining Bible dili kay basa la putaan Ato po nang i-comprehend, ato i-understand kung sa ang mensaheng dunot ani. Dita para sa uban nga mga relihiyon, maganiwa ko uban sa mga grupo ubang relihiyon, kay lahi mi sila ha. Bible ginitun ana to. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27. Pulo sa Ginoo nagingon, sunda sa inyo mga mata ako pagkabasahon. Ang tanang kinahanglang mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Kano sa mamatay ang tao? Kaduha, katulo, kaupat, kalima? Kaisa. Kaisa ra, ingon sa Bible. Kung naamoy makadungog mag-testimony nga, namatay na siya, namatay na, nabalik na kabuhi, bakak na. Bakak na. Kaya sa alang-alang magsakto siya, bakak ang Bible. Asa man na bakak. Ingon sa Bible dere, kinahanglan mamatay ang tao sa makausa. Unya na imo storya silingan nimo, nadunggan nimo sa Facebook, na namatay na, unya nabuhi. Like for example sa katong nasa YouTube nga si Angelica ba to? Angelica. Yan namatay na ko ron, gidala ko na siya sa anghel sa impierno. Yan gidala na po siya sa anghel sa langit. Yan nabalik ko na siya kabuhi. Bakak na, no? Bakak usa to kakulto nga relihiyon. Ito dlog bakak. Kay kung makaingon ta nga tinuod tong iya, may mo bakak Biblia sa mitakto nila. Bible o katotao. Yung Bible dire kinahanglan na ba yun? So ang tao, kinahanglan siyang matao sa kalibutan o kinahanglan gid siyang mamatay. Kaya nga mo ng realidad lagi sa kinabuhi. Kung di ka mo tuwa na ikay mo na ginang sala, hindi ka mo tuwa. No? So kinahanglan gid ang tao mamatay sa makausa. Dili ikaduha, dili ikato, kundi makausa. O paghuman sa kamatayon na to, hukman ta sa Dios. Manang naay magtudlo ninyo nga ulahi pa man ang hukom dito naa pa man kanang may hukman ra man tanan man ta hukman. Yes, that is duha ka klase ang judgment or three, no? Kining giingon diri sa Hebrews chapter 9 verse 27, this is partial judgment. Partial judgment. Katong judgment nga mo abot gyud si Kristo mo hukom sa tanang tao, that is final judgment. Kining Hebrews, pagkamatay sa tao, that is partial judgment. Pagkamatay sa tao, hukman din iyang kalag. Madala ba ning lawas sa langit? Haraman ni taman. Yutara. Sementeryo. Ingon ang Genesis, ang tao gikan sa abog, mubalik pud sa abog. Okay? So ang lawas, mora ni ginatawag sa kuban na to. Ang tinuod gyud nga tao kanang sulod nimo, that is soul and spirit. Okay? Mo nang importante, mo nang nakadungog, mo nang namati, mo nang makasabot. Okay? So ang patay di na gina siya kasabot, di na gina siya kabati kay wala na kalago spirit diha. Nga asa naman ni pastor, naglakaw-lakaw ang uban mo ingon, naglakaw-lakaw pa daw sa kalibutan 40 dias. Kay awat kuno ni Jesus. Ginoo man si Jesus. Si Jesus, God, munang naglakaw-lakaw na apas siya, pag human niyang pagkabanhaw sa ikatulong adlaw, na apas siya diri sa kalibutan, 40 days. Kay God man siya, unang rason Ginoo siya. O ikaduhang rason, iya pang gidisciple ang iyang mga apostolis, kay si Pedro ato, nibalik ng panagat. Munang iya pang gibalik tipong iyang restore, iyang grupo, na ikaw, tao, sa may i-restore ni mo, wa kay laing trabaho, hukman na kadiritso. Now, pangutana, ay hukman man ay pastor according sa Bible.
hukman paghuman aning kamatayon nimo, hukman na ka. Kaya nga lang magmamakak ng Biblia. Ang tao makapamakak pero ang Bible hindi na kapamakak. Ha? Asa may makapamakak ni Bible o tao? Ha? Ang Bible hindi na kapamakak. So pag iyong gani hukman na yung kapag man siya makamatay, that is partial judgment. Nawaparuta na kung hukman pastor. So dili na day ang patay, dili na day ang wala na day paglaom ang patay. Wala yun. Mo ba ang ingon diay ng mga tao nga habang may buhay, may pag-asa. Nabay ningon diya habang patay may pag-asa? Wala. Habang may buhay, may pag-asa. Mulang ibutang nimo sa imong utok karon ba? Ibutang nimo sa imong espiritu kalag karon. Ang realidad sa imong kinabuhi. Walay na hibalo kung kanus at akuhaon sa Dios. Yes, walay na hibalo kung tanaw ka sementeryo, klaseng edad diha, na bata, na tigulang, na ay yang na teenager, na edad-idaran, na single, na minyo, na tambok, na niwang, na tigulang, na idaran, na abot og sagatos, na apoy 1 year old pa patay na. Walay na hibalo sa imong kamatayon. Kunya, ang patay di na makapangandam. So before ka isulod ani realidad sa kinabuhi, mangandam ka. Ay di kining patay di na gina ka pangandam. Okay? Bif ka na bitong balaod diri sa ingoo. Kung naay kaso, asa kanus amang ka mangandam sa imong witness, sa imong ebidensya, kanang tuwa na ka dito sa korte o wala pa ka sa korte? Wala pa ka sa korte, mangandam na ka sa imong ebidensya. Magandam na ka sa imong witness. Ano man, kay pagkabot sa korte, ulahin ang tanan. Ito na ka makapangulipas. Ingon ang Bible, after this, the judgment. Kung saan yung this, after sa kamatayon, judgment, hukom. Kunya, kung wak ka nakapangandam, buhi pa ka, ulahin ang tanan sa kamatayon. Kanang ampo sa imong pamilya, di na nakasakwat mo sa langit. Ano man, ikaw may mo desisyon. Isa mo desisyon sa kaluwasan niya. Ang pamilya ni mo, Kining kami nyoon. Kini si Uncle Ronnie, si Auntie Malay, na minyo magini. Alam magwa. Now, kinsa may nagdesisyon sa ilang gugma kuno? Ang ilang inahan? Ang ilang amahan? Ang ilang itsoon? O sila mismo? Sila mismo nakigrelasyon sa sukusa. Now, kining mangandam ka ba? Nakigrelasyon ka ni Jesus mo na pagpangandam. Kinsa man nga desisyon, imo ka na nakigdesisyon ka, nakigrelasyon ka sa Ginoo. Wa may lain mo luwas nimo, Jesus man. Makaluwas ba ta sa kagalingon? Di yun, mo ganing napakamatay si Jesus sa cross sa Kalbaryo. Ay di yun kaluwas ang tao siya kagalingon. Ay kung makaluwas pa ta, never na to si Jesus mo palansang sa cross. Sakit sa kaantos ni Jesus sa cross. Kaagwanta ka ni Jesus sa naagwanta niya sa cross, 30 ka bunal. Kunya ka nga bunal napay hook. Kada bunal laksi ang panit. Sira ka napay tunok nga isa ka tukaw ang katason sa tunok. Gipurong-purong siyang agtang. Naapay cross nga gipapasan sa iyaha nga 30 kilos. Kunya naapay pila ka kilometro nga kalbaryo nga iyang gilaktaw. Giduplaan pa siya, giyaga-yagaan pa siya. Imbis na ngayon siya tubig, gitagaan pa siya suka. Now, magwanta ni mo na. Gilansang pa iyang kamutok iyang mga tiil. Iduslang pa ang iyang kilid. Agwanta ni mo na. Nga moingon ka nga, ikaw rin makaluwas sa makagulingon. Bakak gina. Bakak gina. Ang makaluwas tuwa sa cross, si Jesus. Dili ng cross, ay kahoy naman na. Ang makaluwas ka nang naa sa cross, gilansang. Isa man na, si Jesus Christ. Kung gani sa Matthew chapter 1, matao, ang usa ka bata, unganlan siya Jesus. Kay siya muluwas sa tibuok, kalibutan. Now, niya mayon ka nga, kita may makaluwas sa kaguling pastor, magbinuotan lang ta, simba lang ta. Ay, what now? Ilugan ni mo papel ang Ginoo. Si Jesus ang makaluwas. Ang kanang pagtinarong nimo, kanang pagpangalagad nimo, kanang pagsimba nimo, nindot na na, pwede ginakaluwas nimo. Ang makaluwas nimo, katugid na palansang sa cross, si Jesus. Before ka mo abot na punto sa kamatayon, hukom na labang luyuan eh. Di na makapukong, hukom na.
Before ka mo abot ani, hinuklugi, hinuktuki karon nga buhi pa ka. Kay mo abot kita anitan, walay makahibulogin sa imo una. Dili kay ate, gulang na siya, una siya mamatay di oy. Naibata kay namatay. Wala pa ganit na tao, namatay na sa tiyan pa lang. Mubay pag-anak, namatay. Di ta kasiguro yun. Munang, mintras nga ang kinabuhi, way kasiguruhan. Ibutang ang kasiguruhan di ni Ginoong Jesucristo. Wailay mo hatag mo kasiguruhan si Jesus lang. Before ka mo atubang nining kamatayon, hukom ng luyuan ni, before ka ani mo atubang pangandam. Ingon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, aron ang adlaw sa kaluwasan. Ay kung dili nimo karon muhulat pa ka sa kamatayon, ulahin na ang tanan. Wala na mahimo ning kapatay. Ano mahimo ni? No, manapakadungog na po sa kuan kurat kayo ko kay ato sila katimalin dito kay nangita og barong. Abi man ako kitsi barungan. Nagsingon ka? Abi man ako magsuot sa party ba kini? Siya Kulrune naman di ay kung ano sa man nga imbis stroke survivor to si Kulrune. Stroke survivor man eh. Nindot mo kita ang tao nga na stroke niya nakasurvive pa. Kasi kala na makasurvive na. Pero niabot yun ang punto nga gikuha niya sa Ginoo. Na mo nang dapat kung ikaw una-una mo daan ba nga Lord mo abot mo gikuha na nga punto. Maybe karon ikaw pa'y nagbigil, basin sunod bulan, ikaw na bigilan, kumpiyansa. Pagkamatay, hindi ka kumpiyansahan. Basin karon dula pagkagbaraha, sunod bulan, ikaw na gitulaan baraha. Kumpiyansa. Munang tanawan ni. Kini nga sitwasyon karon tanawan ni. Kini nga kinabuhi karon tanawa. Nga Lord, before ko mo abot ani Lord, naot nga makigrelasyon ko ayaw gyud sugot ka matay wala ka na kagrelasyon ni Jesus. Kay kung di gani ka makigrelasyon ni Jesus, duha ra ba gipaingnan sa tao? Asa gani? Langit o inferno? Langit ra gid inferno. Wagay duha tunga-tunga diha. Nabay tunga-tunga ang ubang relihiyon ano ko ni tunga-tunga. Wa na tunga-tunga diha. Bible ingon yun. Lucas kapitulo 16. Remember mo sa kinabuhi ni Lazaro og taong dato? Yes. Si Lazaro pagkamatay nagsalig ni Jesus. Nagdawat ni Jesus, diretsog langit. Now karon ang taong dato, why huna-huna sa Ginoo. Nagpagusto sa kinabuhi. Wardas dito, wardas dinhi. Grabe nga. Hundasay siya kinabuhi. Why salig-salig sa Ginoo. Pagkamatay, gihapit pa rin siya sa tunga. Asa man siya diretso? Hadis, impierno. Kung naamay tunga-tunga, nabay kingon niya gihapon siya sa aming sa tunga-tunga, ay mutuo ko, na ikatulo. Munang apuan pa ni mong patay, kay na po may ikatulo. Pero sa Lucas Kapitulo 16, hutdagan nagbasa na, wala na tunga-tunga diya. Kung naamay tunga-tunga diya, that is bottomless pit. Kung saan ang bottomless pit, Pastor? Tagakanan na ni Satanas, di na tatao. Kung saan, mas labaw pa ka Satanas, unhanin mo Satanas ito. Ang kanang bottomless pit, kanang bungaw diha, na nasa tunga, tagakanan na ni Satanas according to Revelation. Now, Satanas na ka. Hindi labata Satanas. Maybe kitintal ka ni Satanas, gisulsulan ka Satanas karon sa kalibutan, pero ay kanang mga uban nga mga bisyo, sabay klase din nga mga switik sa kalibutan, sulsul man na Satanas. Pero ang tao di kita Satanas. Kung hindi ka para diha sa bungaw, unya sugot ka moingon ang relihiyon nga ay naikatulo. Mahimo ka Satanas ani. Sugot ka. Diba? Imbis gipakatawo ka sa Ginoo, nagpahimo niyo ka Satanas. Na ikaw na ginanay mo Satanas yung kagulingon. Nagyan na sa Ginoo. Basta kung musugot ka sa dili, ingon ang Bible, duha ra gipaingnan sa tao kung tao ka. Tao ka duha ra kung naluwas ka, nakigrelasyon ka ni Jesus, nakaandam ka bimintos buhi pa ka, langit ka. Pero kung wa ka nakapangandam, wa ka nakipagrelasyon ni Jesus, wa ka nakadawat sa kaluwasan, impierno ka, lakton ka pagka-istorya. Di ka butang diya sa tunga-tunga, kasi Satanas ang tagak diya, dili tao. Ayaw ipakasatanas imo kagalingon ng tao, maluoy yung tao kasi mo kagalingon. Okay. Ingon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, manutan ni, karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung paghuman ani kamatayon, wala na kaluwasan.
karon nga buhi pa ka mo ning adlaw sa kaluwasan. Unsay among buhaton day pastor? Magsimba ba may pastor? Magbuhat ba may maayo pastor? Before ka magsimba, before ka magbuhat og maayo, before ka magtinarong sa imong kinabuhi, dawata og saligi sa si Jesus Christ. Before ka magtinarong sa imong kinabuhi, before ka mag-alagad ni Jesus, dawata sa ang imong alagaran. Kuya, makay na maguna-una ka panglagad, duwa ka nagdawat una. Ha? Dawata si Jesus. Tuuwi siya ng imong Ginoo manuluwas. Wa magilaay manuluwas na to, Jesus man. Dili na imong silingan magluwas nimo oy. Usahay gani silingan pa imong daot nimo. Ha? Dapat ikaw mismo makigrelasyon ka ni Jesus. Silingan di nakaluwas nimo. Ginikanan di nakaluwas nimo. Imong banang asawa di nakaluwas. Ikaw mismo makigdesisyon. Kaya si Jesus ang makaluwas. Relihiyon di nakaluwas nimo yung taon. Ha? Usahay ang uban nga relihiyon gigamit na ni Satanas para paglingla sa mga tao. Ha? Ang ubang relihiyon gigamit na ni Satanas o sagara relihiyon gigamit ni Satanas aron paglingla sa mga tao. Unang kini ang grupo rin namin tawag relihiyon, that is simbahan. Because God never created or never built the religion, but He built the church. Okay? So, umunang ang religion sa karon gisakyan sa politika, gisakyan sa gobyerno, gisakyan ni Satanas. Muna ang simbahan, wa ginasakyi sa dautan. Okay? Pero ang si relihiyon di nakaluwas, ang makaluwas, Jesus, palansan sa krus. Ito yung dawata. Now, kung makadesisyon ka karon, kung wa pa ka nakapangandam, wa pa ka nakasiguro, Lord, kung wa pa ka, kanang bitaw kaluwasan, kanang kaluwasan ba? Kanang nahibalok ka, karon pa lang buhi pa ka, langit ka. Walang kaluwasan. Pero karon ka ni buhi pa ka, wa ka, maghibalo pa rin ni patay? Di na. Siyempre mo, wala din na kahibalo. Huh? Muna ang buhi mo desisyon. Dapat mahibalo siya, sa buhi pa lang siya, asa siya, padulong. Dili kay sungitan ka perminti sa Dios. Dili ato ara sa Ginoo, kamot sa Ginoo tanan. Na Bible o. Na atring tanang paagi gibilin sa Dios. Aron mahibalo ka sa paagi sa kaluwasan. Tawata o tuoy si Jesus sa imong kasing-kasing. Kung wala pa ka kasiguro karon, o wala pa ka kahibalo kung asa kay butang sa Ginoo, nangambot pa ka siguruan na ron. Kay ang langit di gid na agion sa pagpangambot. Ang langit agion gid na sa sigurong relasyon ni Kristo. Na karon isa ka naminaw karon. Kung gusto nimong dawaton si Jesus para ka malangit. Di man ako makaluwas sa mga kagalingon, Jesus man. Dawata siya sa kinasingkasing para siguro ka nga langit imong padulungan. Kay kung gidawat nimo si Jesus, taga-asa na si Jesus? Langit. Taga-langit. Kung gidawat nimo ang taga-langit, asa ka niya dalon pag mapamatay ka? Langit. Langit, siyempre, kay gidawat nimo ang taga-langit. Okay? So kung makadesisyon ka karon sa ligi og dawata si Jesus Christ pinagi sa pagkampo. Sabat ka na nga pagkampo. Biyon sa inyong mga mata, duko sa inyong mga ulo, seryoso pakigsaad diya sa Ginoo. Sunda kini nga mga pag-ampo. Kung gusto nimong dawaton si Jesus, gusto nimo nakakay relasyon ni Ginoo Kristo, gusto nimo nga masiguro may kinabuhi, makapangandam ka sa buhi pa ka. Dawata si Kristo karon, tuuhi og saligi siya nga siya ragoy makaluwas nimo. Sunod nini pag-ampo. Sunda kini nga pag-ampo. Ginoong Dios, diyan ko nako nga ako sa kamakasala. Ginoong Dios, nangayo ko pasaylo sa tibuok nako nga kasalanan. Pasaylo ako. Ginoong Jesus, salamat sa imong sakripisyo sa cross sa Kalbaryo. Ginoong Jesus, ako kang saligan, tuuhan, ug dawaton kay ikaw nga akong manluluwas sa akong kinabuhi. Luwas sa ako, sulod sa akong kasing-kasing, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung imong gisabat na sa pag-ampo, ikaw na ay relasyon na Ginoo si Kristo. Mayingon ang uban nga, di ay, simple na kayo. Yes, biblical ba na? Mabasa ba na sa Bible? Tumo ra man na imo, pastor? Inanara na di ay, maluwas na ka? Igo ra man nagtuog Bible. Kung di ka mo tuog Bible, salanan na nimo. Romans chapter 10, verse 9 and 10.
Last nga bersikulo. Kay murag na ano to yung kuan murag na mga GI. O nauna nila nga kadugay ba na pastor niya. Romans 10 and 10. Biblical ni tanan wa taga perform diri nga way Bible. Roma kapitulo 10 9 of 10. Ingon niya diri. Ingon niya diri, maluwas ka. Take note ha, maluwas ka kun